Sa loob ng 20 taon, ang mga manggagawa ay naglatag ng 2.5 milyong blok ng bato, ibig sabihin ay isang blok na may bigat na 2.5 tonelada ang inilalagay sa lugar bawat 2 minuto. Ginawa nila ito ng walang mga crane, bulldozer, o gulong, gamit lamang ang mga kagamitang tanso at ang kanilang mga kamay lamang at hindi sila makakagawa ng kahit 1 sentimetrong pagkakamali. 4.5 taon na ang nakalilipas, ang mga sinaunang Ehipsyo ay nagtayo ng isang istruktura na tatagal ng libu-libong taon at hanggang sa ngayon walang nakakaalam kung paano eksakto. Ang gusaling ito ay nanatiling pinakamataas sa planeta sa loob ng halos 4,000 taon hanggang sa isang katedral ang itinayo sa Europa noong ika-14 na siglo. Ang dakilang piramide ay binubuo ng 2.5 milyong blok. Kung magkakatabi ang mga ito, aabot ang mga ito mula Moscow hanggang Vladivostok. Ang ilang blok ay tumitimbang ng 80 tonelada, katumbas ng 50 kotse, at ang mga ito ay binubuhat ng 50 metro ang taas ng walang kahit isang crane. Ang taas ng piramide ay umabot sa 146 na metro, katumbas ng isang 50 palapag na gusali, at ang bawat gilid ng base ay 230 metro ang haba. Ang base ay sumasaklaw sa isang lugar na 53,000 metro kwadrado, sapat na espasyo upang magkasya ang 10 palaruan ng football. Hindi lahat ng piramide ay matagumpay na naitayo at ang disyerto ay puno ng mga monumento sa mga kakilakilabot na pagkakamali sa inhinyeriya na kumitil sa buhay ng daan-daan. Isang piramide ang binyansagang bent pyramid dahil sa kalagitnaan ng konstruksyon, ang anggulo ay biglang nagbago mula 54 na degree patungong 43 degree. Napagtanto ng mga tagapagtayo na ang istruktura ay nagsisimula ng mabitak at maaaring gumuho sa mga manggagawa na nagtulak sa kanila na mabilis na muling idisenyo ang buong istruktura. Ang isa pang piramide ay bahagyang gumuho noong sinaunang panahon, ngayon ay nakatayo ito bilang isang 3 patong na tore sa gitna ng mga bundok ng mga durog na bato kung saan maaaring nakahimlay ang mga bangkay ng mga manggagawa. Para sa paraon, ang piramide ay isang sasakyan patungo sa kabilang buhay kung saan siya ay magiging isang Diyos at mamamahala magpakailanman. Naniniwala ang mga Ehipsyo na ang kaluluwa ng paraon ay lilipad patungo sa mga bituin pagkatapos ng kamatayan, kaya ang mga bentilasyon ay nakatutok ng eksakto sa konstelasyon ng Orion. Nagsimula ang konstruksyon sa araw ng koronasyon at nagpatuloy sa buong paghahari ng paraon, minsan ay 20 o 30 taon hanggang sa kanyang kamatayan. Ito ay isang relihiyosong obligasyon para sa buong estado na kinasasangkutan ng 10,000 tao ng sabay-sabay at imposibleng tanggihan ito. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ang lahat na ang mga piramide ay itinayo ng mga alipin na nakatanikala, ngunit napatunayan ng mga arkeologo na hindi. Ang mga manggagawa ay binabayaran ng butil at serbesa, nakatira kasama ang kanilang mga pamilya sa mga espesyal na lungsod at mayroon pang libreng pangangalagang medikal. Karamihan ay mga magsasaka na nagtrabaho sa lugar ng konstruksyon sa loob ng 3 buwan sa isang taon kapag binahan ng Nile ang kanilang mga bukid at wala nang ibang magagawa. Pinangasiwaan ng mga arkitekto at inhinyero ang trabaho, hinati ang mga manggagawa sa mga pangkat na may 20 at personal na sinisiyasat ang kalidad ng bawat blok. Sa tugatog ng konstruksyon, 100,000 tao ang sabay-sabay na nagtrabaho, katumbas ng isang buong lungsod, lahat ay gumagalaw ng mga bato sa isang lugar. Walang bakal ang mga sinaunang Ehipsyo, gumagamit sila ng malambot na pait na tanso na nagiging mapurol pagkatapos lamang ng ilang hampas. Ang isang tao ay maaaring masira ang 3 o 4 na pait sa isang araw, ang mga ito ay patuloy na hinahasa at ang tambak ng mga pinagtabasan ng metal ay lumalaki oras-oras. Upang putulin ang matigas na granite, gumamit sila ng lag-ari na tanso, nagwiwisik ng buhangin sa pagitan nito at ang bato, at gumugol ng 1 linggo sa paglagari ng isang blok. Ang buhangin ay gumagana tulad ng papel de lija, unti-unting sinisira ang bato, at ang lag-ari at buhangin ay kailangang panatilihing basa ng tubig upang maiwasan ang mga ito na magliyab mula sa alitan. Karamihan sa mga blok ay hinukay mula sa mga quarry na ilang kilometro ang layo mula sa piramide. Hinanap ng mga manggagawa ang mga bitak sa bato, itinusok ang mga ito sa mga hiwa ng kahoy, at pagkatapos ay pinuno ang mga ito ng tubig na naging dahilan upang lumaki ang kahoy nang may lakas na nabasag ang bato. Ang granite para sa mga panloob na silid ay dinala mula sa timog ng bansa kung saan pinuputol ng mga manggagawa ang bato gamit ang mga bola ng matigas na diorite sa loob ng maraming araw. Isang hindi natapos na obelisk na may bigat na 1,200 tonelada ang nananatili pa rin sa sinaunang quarry na may libu-libong mga gasgas dahil sa mga tama, natigil ang paggawa 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga blok ng bato ay hinihila gamit ang mga sled na gawa sa kahoy sa mga kalsadang palaging dinidiligan upang mabawasan ang alitan. Ginaya ng mga siyentipiko ang pamamaraang ito at natuklasan na ang basang buhangin ay nagiging doble ang densidad na nagpapadali sa paghakot ng kargamento. Ang granite mula sa timog ay dinadala sa pamamagitan ng ilog gamit ang malalaking barge noong panahon ng pagbaha kapag ang tubig ay tumataas at papalapit sa lugar ng konstruksyon.
Ang isang barge ay may kargang block na tumitimbang ng 60 tonelada. Ang 1,000 kilometrong paglalakbay ay tumagal ng ilang linggo at kung ang barge ay lumubog, ang kargamento ay mawawala magpakailanman. Ang pangunahing misteryo ay kung paano ang mga block na tumitimbang ng ilang tonelada ay nabuhat ng 50 metro ang taas ng walang mga crane o makinarya. Ang pinakamalamang na teorya ay ang mga tagapagtayo ay nagtayo ng isang napakalaking rampa na lumaki sa tabi ng piramide at umiikot dito. Daan-daang tao ang humila ng mga sled na may mga block sa mga lubad pataas sa rampa na ito na pinapanatili ang isang hilig na hindi hihigit sa 10 degree kung hindi ay imposibleng mahayla ang piramide. Nang makumpleto ang piramide, ang buong rampa ay binawi at ngayon ay wala ng bakas nito na nagbigay daan sa mga teorya tungkol sa mga dayuhan at mahika. Ang dakilang piramide ay nakahanay sa mga kardinal na direksyon na may error na mas mababa sa 15 bahagi ng 1 degree, ngunit ang mga Ehipsyo ay walang compass. Pinagmasdan nila ang mga bituin at ang anino ng araw sa loob ng isang taon, itinala ang datos at kinalkula ang eksaktong direksyon ng hilaga sa pamamagitan ng matematika. Ang base ay pinatag upang ang pagkakaiba ng taas sa pagitan ng mga sulok ay 2 sentimetro lamang sa isang lugar na 5 ektarya, mas tumpak kaysa sa mga modernong gusali. Ang mga blok ay napakahigpit na nakakabit na hindi mo mailalagay ang talon ng kutsilyo sa pagitan ng mga ito kahit na ang bawat isa ay tumitimbang ng tonelada at inililipat gamit ang kamay. Sinasabi ng mga modernong inhinyero na kahit na may mga instrumentong laser, halos imposibleng kopyahin ang gayong katumpakan sa napakalaking saklaw. Nakatago sa loob ng piramide ang isang sistema ng mga pasilyo, silid, at mga hukay na pawang itinayo sa ganap na kadiliman sa pamamagitan ng liwanag ng mga lamparang langis. Ang pangunahing pasilyo ay tumataas sa anggulong 26 na degree at patungo sa isang 9 na metrong taas na galeriya na may perpektong makinis na mga dingding. Upang maprotektahan laban sa mga magnanakaw, pagkatapos ng libing ng paraon, 3 blok ng granite na tumitimbang ng 10 tonelada ang ibinaba na siyang nagsara sa daanan. Naglagay din ng mga peking pinto at peking silid, ngunit hindi ito naging epektibo. Hamukay ang mga magnanakaw ng isang bagong daanan at ninakawan ng piramide makalipas ang 200 taon. Ang konstruksyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ngayon at ang buong ekonomiya ng bansa ay nakatuon sa proyekto. Tontoneladang tinapay, libu-libong litro ng serbesa at daan-daang kinatay na baka ang kinakain bawat buwan para lamang pakainin ang mga manggagawa, lahat ay dinadala sa disyerto. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga sinaunang talaan na nagsasaad na ang bawat manggagawa ay binibigyan ng 10 tinapay at 4 na litro ng serbesa araw-araw. Saklaw ng proyekto ang lahat mula sa mga quarry sa Hilaga hanggang sa mga minahan ng tanso sa Timog na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang libong tao sa buong bansa. Mapanganib ang konstruksyon, araw-araw ay namamatay ang mga tao sa ilalim ng mga nabuwal na blok dahil sa init at sakit. Natuklasan sa mga paghuhukay ang mga sementeryo na may daan-daang puntod, mga buto na nagpapakita ng mga bali sa gulugad, mga basag na paa, at mga bakas ng pagputol ng bahagi ng katawan. Marami ang nabali ang kanilang mga likod dahil sa bigat, ang mga buto ng braso at binti ay nadurog sa ilalim ng mga blok, ang alikabok ng bato ay naipon sa kanilang mga baga, at ang mga tao ay nahirapan. Ngunit ang mga sugatan ay inoperahan, nilagyan ng splint ng kahoy at mga benda, at marami ang nakaligtas at bumalik sa lugar ng konstruksyon dahil imposibleng umalis. Nahukay ng mga arkeologo ang isang buong lungsod malapit sa mga piramide kung saan nakatira ang mga manggagawa sa konstruksyon kasama ang kanilang mga asawa at anak. Natagpuan nila ang mga panaderya na nagluluto ng libu-libong tinapay sa isang araw, mga serbeserya, mga pandayan ng kagamitan, mga bodega ng butil, at maging isang ospital. Ang mga ordinaryong manggagawa ay natutulog sa mahahabang kwartel sa lupa habang ang mga kapatas at tagapangasiwa ay may magkakahiwalay na bahay na may mga silid para sa kanilang mga pamilya. Ang mga tao ay kumakain ng karne at isda, umiinom ng serbesa, naglalaro ng dice at mga board game pagkatapos ng trabaho. Mahirap ang buhay, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Winasak na ng modernong agham ang lahat ng magagandang mito tungkol sa mga piramide na tila misteryoso sa loob ng daan-daang taon. Hindi ito itinayo ng mga dayuhan o ng mga Atlantean, kundi ng mga ordinaryong tao na may mga kagamitang tanso at isang mahusay na organisasyon ng paggawa. Walang mga lihim na silid na may mga kayamanan sa loob, lahat ay ninakaw noong unang panahon at ang natitira ay nasa mga museo. Ang teorya tungkol sa naka-encrypt na bilang na pi at ang distansya sa araw sa mga sukat ng piramide ay isang kasinungalingan din. Ang mga ito ay mga random na numerical coincidences lamang. Ang dakilang piramide ay nakatayo sa loob ng 4,500 taon at mananatili sa loob ng 4,500 taon pa na nabuhay ng mas matagal kaysa sa mga digmaan, lindol, at imperyo.
Sa kasalukuyan, walang kumpanya ang magtatayo ng katulad na istruktura sa ilalim ng parehong mga kondisyon gamit ang parehong mga kagamitan. Imposible ito. Pinatunayan ng mga piramide na ang mga sinaunang tao ay hindi mga taong bayan, nilulutas nila ang mga problemang tila imposible sa mga modernong inhinyero. Ang mga ito ay isang monumento sa katatagan ng mga taong gumugol ng 20 taon sa paghakot ng mga bato para sa ideya na ang kanilang paraon ay magiging isang Diyos at mabubuhay magpakailanman. Kung nakita mong pawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Pinapanatili naming maikli at diretso ang lahat.